sila. Wag po. Maakot naman tayo sa akin. Mga pangarap, mga liwanag at dilim. Sa kapanauhan ng kadiliman, marahil ay marami ang nagdurusa, maraming tahimik ngunit nagpapahamak. Oo, nabubuhay ang takot at paghihindagpis. Hihintayin ko ang araw ng ang lahat na ito ay lilipas, malayo sa kabiguan at pang-api. Kung kaya't aking mga kalaban, mga dayuhan, huwag niyo kong salinin. Nolimi, pangarap. Ikaw na, Padre Damaso ang unang upo dahil ikaw ang malapit na kaibigan ni Kapitan Tiago. Ikaw dapat ang umupo dyan dahil ikaw ang kula sa lugar na to. Oh, ikaw! Sa akin mo dali ng mga yan. Alam niyo ba, na ang paborito ko sa Pilipinas ay ang tinola. Is muy delicioso. Ibarra, mabuti at hindi mo nakalimutan ang Las Pilipinas sa 7 taon mong nag-aral sa Europa. Saan ba kayo sa Europa? Tila hindi ata kayo nakatanggap ng telegramas tungkol sa iyong ama? Ano ang nagkita mong katangi-tangi sa bansa mong marating? Yan ba ang natutunan mo sa ibang bansa? At tila naipit ang iyong dila na para bang nakadina at di makasagot? Napansin ko lamang na ang kahirapan at kaunlaran ng bayang ito ay katumbas lamang ng kalayaan nito. Maiwan ko muna kayo. Sa 7 taon kong nawala, ay wala pa rin nagbago sa lugar na ito. Parang kahapon lamang. Buenos dias, Ginoo. Buenos dias, Teniente. Mag-iingat ka kay Padre Damaso kung natuklasan mo ang nangyari sa iyong ama. May nalalaman po ba kayo sa pagkamatay ng aking ama? Ang alam ng lahat ay nabatay ang iyong ama sa isang bilangguan. Respetado ang aking ama. Wala akong nakikitang dahilan upang siya'y may kulok. Respetado nga ang iyong ama. Ngunit may mga nakaaway rin siya. Isa na roon si Padre Damaso. Padre Damaso? Ang ninong ang aking nobya? Siya nga ang dahilan ng pagkawasak ng pagkatao ng iyong ama. Mayroon akong kutob na ang dahilan nito ay magaling makisama ang iyong ama sa gobyerno, bagay na itinagalit ng pura. Yun lang ang dahilan kung bakit nakulong ang aking ama. Makinig ka sa akin, Ipo. Ikwento ko ang nangyari sa iyong ama. At ikwento nga ni Teniente Guevara ang nangyari sa kanyang ama. Hindi dapat pinapahintulutan ang kasalanan na nagawa niya. Gumising ka! Tulungan niya ako! Padre, may namatay! Anong mangyari? Huliin niyo siya, Ate Kulong! Amigo, pinagtatanggol ko lamang po ang aking sarili. Huwag na huwag mo akong tatawagin amigo dahil wala akong kaibigang tulad mo! Parang awa nila, tama na! Senyor! Nabusog kaya ang mga bisita sa handaan, Isabel? Palagay ko'y oo, Santiago. Paniguradong nabusog sila sa dami ng manghanda. Nakalulungkot at kailangan pang umalis si Ibarra sa gitna ng kasiyahan. O siya, maiwan ko muna kayong mag-ama at maglilinis pa ako sa kusina. Tila yata may bumabagabag sa iyong kalooban, Ama. Mayroon nga po ba? Wala naman, Iha. Nagpapasalamat ako at binayaan tayo ng Panginoon ng maayos na buhay.
Pasalamat talaga ako at nabiyayaan ako ng napakabait at napakagandang anak. Ngunit waray ko'y mas masaya sana tayo kung ang iyong ina ay hindi nawala sa atin ng aga. Hay, kung buhay lang sana si Pia. Papa, huwag yun ang balikan ang nakaraan. Mabuti pa ay matulog na kayo. Panigurado'y pagod na kayo sa pagtanggap ng mga bisita kanina. Namatay siya sa pagkapanganak niya kay Clarita. Binisita ni Ibarra si Maria Clara. Andito na po si Ginoong Crisostomo. Ha? Si Crisostomo? Asan siya? Tila napakatahimik. Hindi mo ba tatanungin kung anong nangyari sa 7 taong kong pagkawala? Alam ko marami kang bansang tapuntahan. Marami kang taong nakakausap. Marami? Oo, marami, ngunit paano kita malilimutan kung kasama ko ang ating kaalala at ang mga masasarap mong tinig? Maria, kahit hindi man kita kasama, ang iyong ganda ay palagi ko nakikita sa mga ulap na bansang ating pinupuntahan. Napakatamis ng iyong dila, Crisostomo. Sigurado'y dahil dyan ay nabihag mo ang mga kababaihan sa inyong bansang napuntahan. Isa ng magandang obra ng Diyos ang aking kinisinta. Bakit pa ako hahanap ng iba? Senyor Iba, andito na po ang iyong sundo. Nga pala, nakalimutan kong sabihin na uuwi ako ng San Diego para bisitahin ang aking papa. Kung ganon, hindi kita mapipigilan ka. Mag-ingat ka, mahal. Salamat, mahal ko. Bueno, aalis na ako. Pagagaling lang dito ni Crisostomo Ibarra para sa pamilya. Hinahanap pa niya. Padre! Hindi niya binanggit ang kanyang pakay. Subalit, malagay ko upod dito ako sa kanyang aba. Hindi ako natatakot kay Ibarra. Kung ako'y kakalabanin niya, matutulad lang siya sa kanyang aba. Si Ibarra ay anak ng isang diablo. Magandang araw, Reverend. Magandang umaga. Isabel Maria Clara. Mukhang may pupuntahan kayo saan ang iyong tungo? Pagpunta po kami sa Beaterio, Padre. Kukunin ko lamang ang aking natitirang mga gamit. Sige, bueno. Makausapin ko yan. Ano ka ba? Muchas gracias, Padre. Santiago, sundan mo ako. Nagpahayag ng kanyang saloobin si Padre Damaso kay Kapitan Tiago. Hindi daw sana mangyayari ang lahat kung mas madalas ang paghingi ng payo ni Maria Clara sa kanya. Tandaan mo ang mga sinabi ko sa iyo, Santiago. Iniisip ko lamang ang iyong mga kapakanan. Naiintindihan ko. Masusunod ang iyong katilingan. Bueno, aalis na ako. Bumisita si Ibarra sa San Diego. Siya ay nagtungo agad sa puntod ng kanyang ama. Buenos dias! Buenos dias! Ano po ba ang mapaglilingkod ko? Saan ko po dito makikita ang puntod ni Don Rafael Ibarra? Si Don Rafael po? Halika, dalhin kita doon. Ba't ganito? Anong nangyari? Asan na? Tanungin po natin sa kasamahan po. Buenos dias. May alam po ba kayo tungkol sa puntod na may malaking krus? Puntod na may malaking krus? Pinuhukoy po iyon ng kura nung isang araw. Ano? Lapastangan! Paumanhin, senyor. Ngunit inutusan lamang po kami ng kura na hukayin ang bangkay at ilipat sa libingan ng mga intsik. Ano? Nilipat nyo ang bangkay ni Don Rafael sa libingan ng mga intik? Ngunit ng gabing iyon ay malakas ang ulan. Kaya naisipan na lang namin na itapon na lang kaysa dalhin sa libingan ng mga intsik. Sino naman lalapastangan gawin niyo sa aking ama? Ang bagong kura ng San Diego. Anong dahilan ng pagkapungot ang nagutos sa kanya para tanggalan ng dignidad ng aking ama?
Anong biro lang tadhana tayo pa pinagtagpo? Ako ba ang tinutukoy mo? Ikaw nga, Padre. Mawalang galang na pero may gusto lang akong tanong. Ako nga pala si... Crisostomo Ibarra, anak ng Irihe Polibustero. Mawalang galang na, Padre, pero hindi masamang tao ang aking ama. Sinasabi mo bang nagsisinungaling ang mga nagsumbong sa kanya? Hindi ko batid, Padre, kung anong kasalanan ginawa ng aking ama para ang kanyang bangkay at ang kanyang libingan na hindi nyo binigyan ng paggalang. Sagutin nyo muna ako, Padre. Anong kasalanan ang ginawa ng ating ama sa inyo? Nagkamali ka. Wala akong ginawa. Anong wala? Anong ginawa niya sa iyo para gawin iyon sa kanyang bangkay? Ang bagyo, ang lilipol sa mga tao na siyang maglilinis, kapanin at tagapunin ng kidlat kaysa sa mga kuko. Ang tunog ng Si Don Anastasio o mas kilala sa tawag na Pilosopotasio ay kilala sa San Diego dahil siya ay may kakaibang pananaw tungkol sa politika at mga paniniwala. Si Tasio ay dating estudyante ng pilosopiya. Isinantabi niya ang kanyang pag-aaral upang sumunod sa inang matanda na. Crispin, hilahin mo ng mabuti ang tali. Magpahinga naman tayo. Kanina pa tayo nakatayo at nagpapatunog ng kampana. Hindi pa pwede. Papagalitan tayo ng sakristang mayor. Oo nga pala, ilan daw ang susunduin mo ngayong buwan? 2 reales na lamang, Crispin. Bayaran mo na kaya yung sinasabi nilang ninakawin dito sa simbahan. Sige na kuya, para makauwi na tayo. Nako, Crispin. 2 reales na lamang, Crispin. Takot na kasi ako eh. Napakasama kasi ng kura, lalo na ng sakristang mayor. Sinungaling silang lahat. Umuwi ka na, sabihin mo na lamang kay inay na hindi ako makakauwi. Ba't ang magsalita ng ganyan, Crispin? Mga pasaway na bata, kahit kailan wala na kang nagawang tama sa simbahan. Ikaw, Basilio, mamumulta ka ng 2 reales kasi hindi maganda ang tunog ng kampana. Matihulihan ako ng mga gwardya. At sumasagot ka pa, hindi ka makakauwi ng alas 8 ng gabi kundi alas 10 ng gabi. At ikaw naman, Crispin, hindi ka makakauwi hanggat hindi mo nilalabas ang ninakaw mong ginto. Hindi ko naman po ninakaw. At sumasagot ka pa, huwag kang umuwi! Aray! mga bata, umuwi na kayo. Lumalalim na ang gabi. At baka hinahanap kayo ng iyong ina. Hindi kami makakalis dito hanggat hindi tapos ang aming service. Ako po si Sisa, ang ina ng si Krista at si Krista. May dala ko akong gulay para sa iyo. Siya, ilagay mo doon. Maaari po bang makausap ko ang kuya? Hindi maaari. May sakit ang ulo. Ngayon din, kahit makausap ko lamang po ang ating ulo si Krista. Huwag ka lang magkaiba. Alam ng lahat na nasa bahay ni si Krista. Ngunit si Basilio lamang po ang nakauwi kagabi. Wala ba si Crispin? Naiwan nga. Ngunit tumakas din pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Baka nga hinahanap ko siya ng mga guarda sa sa inyo. Alam mo, napakabuti mong asawa. Ngunit napakasama ng mga anak mo. Gaya ng kanyang ama. Lalo na yung maliit. Naku, baka nga hindi lang kanyang ama. Hindi nga po. Naiiwan na dito si Crispin. Hindi mo ba naiintindihan? May sakit ang kura at wala dito ang iyong nahanap. Hala, doon ka magugugan sa lansangan. Sulong! Ibarra, doon sa lawang iyong itinapon ng iyong ama. Salamat sapagkat alam ko na kung saan tinapon ang bangkay ng aking ama. Huwag kang magpasalamat sa akin, Ginoo, sapagkat ako dapat ang magpasalamat sa inyo at sa inyong ama. Napakalaki ang naitulong niya sa akin sa paaralan. Marami siyang naihandog na tulong sa mga pangangailangan ko at nung ako ay bago pa lamang. Huwag kang mag-alala dahil inimbitahan ako ni Teniente Mayor sa tribunal.
At lahat ng pinag-usapan natin ay babanggitin ko sa kanya. Diyos ko! Huwag niyo pong pababayaan ang mga anak ko. Panginoon! Tao po. Ikaw ba si Sisa, ang ina ng mga batang magnanakaw? Nakatakas ang iyong nakakatandang anak. At nasaan ang mas bata? Hindi ko alam. Kasi hindi pa siya umuwi simula kahapon. Kung gayon, ikaw na lamang ang aming isasama. Huwag! Huwag po! Maawa po naman kayo sa akin! Huwag! Bilis! Bilisan mo! Ikaw! Magdusa ka! Magnanakaw ang iyong mga anak. Hindi ka makakalabas hanggat hindi pa nahanap ang iyong mga anak. Ang krimen na iyan ay kasalanan ng kura. Pakawalan mo na ang bihag at huwag na siyang gambalain pa. Kung nais ng kura na makuha ang nawalang ginto, ay sabihin mo sa kanyang manalangin siya kay San Antonio. Isa siyang pari. Imposibleng hindi niya alam yun. Sige ho, senyor. Mga anak ko! Mga minamahal kong anak, asan na kayo? Ikaw! Nakita mo ba sila? Ikaw! Asan ang mga anak ko? Kayo! Nakita mo ba sila? Hindi! Mahahanda ko lahat ng kakailangan. Ayoko makasama ang kura. Bakit? Iba ang pakiwari ko sa kanya. Naiba ang kanyang titi. Ako'y kinikilabutan sa kanya. Ngunit hindi natin siya maaaring kumpidahin. At may kaugalian tayo. At isa pa'y andito na siya. Malamig ang hangin dito sa labas. Baka magkasakit kayo. Ikaw pala ang padre. Napakasarap lumanghap ng hangin. Kaya pala, isang kasiyahan sa bukid ang handa namin ng aking mga kaibigan. Pwede po ba kayong dumalot? Saan magaganap ang kasiyahan? Sa Batis, sa may gubat ng Daraos. Para mapatunayan na wala akong sama ng loob sa inyo dahil sa nangyari. Malugod kong tinatanggap ang inyong paanyayan. Ako'y alis na at bukas na lang tayo magkikita. Hinaan ninyo ang mga kose ninyo at nakakapulaki kayo. Magandang araw. Meron ka pala, Ginoo. May maipaglilingkod po ba ako sa iyo? Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Gaya na lamang ng aking ama nung siya'y nabubuhay pa. Nais ko po sanang magpatayo ng paaralan. Pangarap ko yun yan. Pangarap ng isang baliw. At iisipin din nila na ikaw rin ay baliw. Dahil naghingi ka ng payo sa taong napagkamayang baliw. Naniniwala ako na mangyayari ang aking plano at walang sagabal. Kung maitutuloy ang iyong plano, ay magipagtulungan kayo sa mga taong sasabihin ko. Ito ang makapangyarihan ng kura. Hindi ako naniniwala na ang mapangabusong lakas at kapangyarihan. Ang pamahalaan ay walang pinakikinggan, kundi ang kura. Parang isang pagmalabis ang iyong pahayag. Sa katunayan ay wala pa pong bayang dumaraig. Pipi ang bayan at walang dumaraing. Ngunit, darating din ang panahon ngayon. Intindihan ko po ang inyong sabi, ngunit ang mga utos
na nanggaling sa taas ay hindi niya pinapatupad sa ibaba. Ang nanunungkulan ay mapang-abuso. Sapagkat ang lupang iyong tinatapakan ay nasa kapangyarihan sa mga taong nagpapahamak sa kanilang mga kamay. Nagpapahalik ng kamay? Sila naman po ang dahilan ng pagkamatay ng aking ama. Hay, Iho, huwag niyo munang gawin ang inyong plano hanggat hindi niyo pa lubusang natatanggap ang kasawian ng iyong ama. Matutulungan nila kaya ako at paniniwalang may papatayo ang paralan na nagsisilbing tulay upang lumaya ang kamangmangan ng bayang ito. Mabiguman kayo. Nangangasuyan gawin ninyo ang nailapas ninyong plano. Naniniwala ako sa inyong sinasabi. Ngayon din ay pupuntahan ko ang kura at sana'y hindi siya katulad ni Padre Damaso. Ating minamahal na anak, ako'y may pasalubong kayo. Ito ay isang agno na may bilyan at isang dalga. At pirasong kahoy na mula sa bangka ni San Pedro. Napakaganda nito, Ama. Salamat po. Saka magpapaalam na po ako. Punta lang po kami ng bayan. Sige, anak. Ngunit, umuwi ka ng maga dahil darating si Patuda. Oh Elias, ikaw pala yan. Paumanhin po, senyor. Kailangan po talaga mag-ingat na kayo. Marami kayong lihim na kaway. Huwag kang mag-alala. Hindi lang ikaw ang nagsabi niyan sa akin. Marami po silang mga nakatago sa likod ng kanting mukha at mabait na katauhan. Hindi lang ho ako sigurado. Upang hindi kayo mapahamak, kailangan hindi malaman ng inyong kaway na kayo ay handa. Mas mabuti pa sana kung nakikita nila na kayo ay hindi nag-iingat at naniniwala sa lahat. Mag-iingat po kayo sa lahat ng inyong mga kilos. Bueno, aalis na ako. Maraming salamat po sa inyo. Bakit hindi pagpatuloy ang inyong pag-usap? Nabanggit lamang sa akin ay Jesus ko ang mga taong nakatulong sa kanya gaya ng eksperto at ng reverensya. Nakakatawa ang mga taong kumuha ng tulong ng isang arkitekto. Nagpapakita lamang ng isang kamangmangan ng isang Indio. Ako lamang ang gumuhit sa plano ng simbahang iyan. Subalit ang ipinapatayong gusaling Ginoong Ibarra ay nangangailangan ng eksperto. Eksperto? Ang isang paralan lamang ay binubuo ng 4 na pader at isang sawaling bubong. Sandali lamang, Padre Damaso. Magbabayad sa akin ang lahat. Ngayon pa lamang ay nangangamatay ang mga ulupong, nakukulong at natutulog sa walang maayos na higaan. Walang kahit sino man ang malipusta sa aking ama. Pag sinyaw, huwag ninyong hayaan ang sarili ninyong magkasala sa Diyos. Magdasal ka na sa lahat ng Santo Padre. Tignan natin kung dugo o lusa ang dadalaw sa iyong ugat. Huwag para sa akin, maawa ka sa kanya. Isang karangalan na makilala kayo, Senyor. Isang karangalan na makilala kayo, Kapitan. Tungkol sa pagkakalitan niyo ni Padre Damaso, sinusigurado kong hindi makakagalaw ang mga pare hanggat ako ang inyong masulasakit. Kakausapin ko na rin ng Arsonipso na sumulat sa Santo Papa upang maibsan ang iyong testimony. Gracias, kamahalan. Ngayon alam ko na kung bakit kahit sa Madrid ay pinupuri ang iyong kahusayan. Siya si Doña Consolacion. Wala namang pakialam ang Doña sa kung ano ang sasabihin ng iba. Kahit laging usap-usapan ang tuyot na tabako na laging nakasalampak sa labi niya. Kahit laman ng tismis, ang buhol-buhol niyang mga buhok at ang napakaingay na bibig. Naniniwala pa din siya na siya ang pinakamaganda. Ili-ili, tulog anay, wala bibig, inong nanay, sa kwartsan. Magkantar ikaw. Guardia!
Tilihay sa Mujir que canta Tagalog. Entiende, no hasifol Espanyol. Huwag ka nang kumanta. Huwag kang kumanta. Nakahahapis ang awit na yan sa'kin. Baila! Baila! Huwag nating hayaang dumanak ang dugo, Kapitan. Alam kong tutulungan tayo ni Senyor Ibarra. Di ako kumbinsido, lalo na siya isang mayaman. Halos lahat ng mayaman ay walang inaatupag, kundi magpapayaman. Bigyan niyo po ako ng pagkakataon na gawin ang planong ito. Kung ito ay may sasagawa, may iwasan ng pagdanak ng dugo. At kung ikay hindi magtatagumpay, kung gayon, pakilala mo sa akin ang iyong mga kasama at ang kanilang mga sinapit sa kamay ng mga malulupit na Espanyol. 4 na araw mula ngayon, magpadala ka ng isang taong makikipagkita sa akin. Sasabihin ko sa kanya ang lahat ng makukuha kay Senyor Ibarra. Kung pumayag ang Senyor, makukuha natin ang justisya. Kung hindi naman ay, siguradong ako ang unang maliligis sa himagsikang ito. Maghihintay ako, Elias, para sa kapayapaan at kalayaan. Sana ay magtagumpay ang iyong ginabalak. Magkakaroon ka ng mas malaking halaga ng salapi, Lucas. Payag ka ba sa ating plano? Opo, ako na pong bahala dito. May pangako mo ba na walang makakaalam nito kundi tayong dalawa lamang? Mamamatay po akong nakatikom ang aking bibig. Bakit ganyan ka makatingin? Naiinggit ka ba? Ako? Maiinggit sa'yo? Bakit? Para sabihin ko sa'yo, Doña Alpereza, hindi ako probinsyanang katulad mo. At sa sobrang sopistikado kong tao, walang Alperez na nakapasok sa aming bahay kundi naghihintay lamang sa aming pintuan. Aba, Excelentísima, Senyora Puput. Hindi nga nakapasok ang mga Alperez kundi ang pilakyod na kagaya ng iyong asawa. Aba, talagang ginagalit mo ako, ha? Halika nga dito, hanggala! Hindi ba gamit? Tumigil na kayo! Nakakahiya! Paraanin niyo ako! Halika dito, Doña Consolacion, dito tayo magtuos. Walang hiyang probinsyana, babandera ka lang naman. Paglubog ng araw, magkikita tayo sa tabi ng lawa. Pero lang ako sasabihin, hindi mo tatlo. Sige. Pinaliwanag ni Elias ang dahilan ng kanilang pag-uusap. Aniya, inutusan siyang magdala ng mga hinaing ng mga api. Ilan sa mga ito ay respeto sa dignidad ng tao, seguridad sa bawat isa, at pag-uunawa ng militar sa pagbawi sa mga pribilehiyo. Handa si Ibarra na sumuporta sa adhikain ng mga naapi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera at paghingi ng tulong mula sa mga kaibigan nito sa Madrid at pati sa Kapitan General. Ngunit nababahala ito na sa halip makatulong ay baka mas lalo pang makasama ang kanilang balak. Usap-usapan ng mga aninong ito ang plano nilang paglusob. Ngunit ang sikretong galaw nila ay nalaman ni Padre Salve. Bigay sa akin ng papada na may mangyayari pasal sa mamayang gabi. Narinig ko ito ng may babaeng nagkumpisal sa akin kanina. Kung gayon ay dapat na tayong maghanda. Nais ko sanang humingi ng Guardia Civil upang magbantay sa kumbento. Nang mga oras ding yun ay nagmamadaling
pumunta si Elias kay Ibarra. Sinabihan ito na magmadaling umalis ng kanyang bahay dahil kalat na ang balitang may sasalakay sa kwartel at may isang nagsabi na binayaran ito ni Ibarra kapalit ng pagsali niya sa paglusob. Pinupuli ka namin. Bakit? Sa kwartel ka na magtanong. Itinanong kay Tarsilo Alasigan kung may kinalaman ba si Ibarra sa naganap na paglusob. Iginiit nito na walang kinalaman ang binata, sa halip ay gusto lang nilang ipaghiganti ang kanilang abang pinatay ng mga gwardya sibil. Ang mga pangyayaring ito ay kalat na kalat sa bayan, pati na rin ang paaralang ipinatayo ay naapektuhan. May ilang nagsasabi na ang pinapatayong paaralan ni Ibarra ay di para sa mga bata kundi para gawing kuta na magagamit sa pansariling kapakanan. Ito na ang huling araw natin! Ando na ang mga Guardia Civil, takbo! Sa kanilang dalawa ay si Ibarra lamang ang nakatakas, ngunit si Elias na tumalon sa tubig ay natamaan pa din ng bala. Kasabay ng pagkamatay ni Elias ay namatay rin si Sisa, ang ina ni Basilio at Crispin. Sa huling hininga ni Elias ay binilin niya si Basilio na hukayin ang kanyang kayamanan at gamitin ito sa kanyang pag-aaral. Labis ang lungkot ni Maria Clara dahil ang alam nito ay si Ibarra ang namatay. Mag-iingat ka kay Padre Damaso kung ayaw. Mag-iingat ka kay Padre. Mag-iingat ka kay Padre. Action. Halika dito, Doña Consolacion. Walang hiya. Labandera ka lang noon ng... Action. Walang hiyang probinsyano. Action. Halika nga dito, Doña Consolacion. Dito tayo magtuos. Walang... Action. Aba, talagang ginagalit mo ako ha. Halika nga dito, walang galang. Action. Ang kanyang bangkay at ang kanyang libingan na hindi nyo binigyan ng paggalang. Nagkamali ka, wala akong ginawa. Anong wala? Anong kasalanan ginawa ng aking ama sa inyo? Elias! Hindi, parang hindi mo ako nakikita.